Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga kababayan, Tore, umamin na. Nako, lahat nagulat, binudol uli. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at ito na nga, simulan na po natin to. Sawana ang bayan mo sa magandang katao. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media. At unahin na nga po natin itong si General Torre. Nako mga kababayan ha. Ito. General Torre. Ito po ang sabi ni General Torre mga karibin natin. Sabi niya po, yung gusto ng Pangulo na mabilis na aksyon na ay tugma sa matagal na nating programa. Nakahanda tayo kung sakaling mapiling PNP chief. Yan mga kababayan. Siyempre no, si General Torre po mga kababayan ay meron palang pangarap no, para maging PNP chief mga kababayan. So ano po kanyang masasabi? Karapat dapat bang maging PNP chief si General Torre? Or kayo po ay nalulungkot sapagkat meron pong possibility na maging PNP chief si General Torre. No, hindi naman po lingid sa ating kaalaman sa si General Torre po ang naging frontline no. Sa mga paninikil, panggigipit sa mga kalaban sa politika ng administrasyong ito. Ano po ang inyong opinion dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang po. At eto, pasadahan din po natin itong balitang ito. Or yung yung post na ito, no? Sabi po dito, akala natin resignation. Ayun pala reshuffling. Tama nga naman pala. 'Di ba? Mga kababayan. Courtesy resignation. Ang resignation ba ngayon ay ang meaning ba ng resignation ay to reshuffle or to reassign, 'di ba? Hindi naman siguro ganoon ang meaning ng resignation. Pag sinabi nating resignation, mga kababayan, tanggal yan di ba? Sibak na yan kung baga sa atin, yung mga ordinaryong Pilipino, ang ibig sabihin po ng resignation ay isibakin, no? Ang mga hindi tamang mga empleyado ng ating gobyerno. Pero wala naman tayong nakita. Isa lang yung nakita kong sinibak pa lang mga kababayan. Yung sa DENR mga kababayan, no? Si Secretary Yolo. Siya lang ang sinibak. Yung iba kung hindi man na-reassign, sila po ay nananatiling mga department secretaries mga kababayan. Ano po ang inyong opinion dito sa sinasabi? Kaya nga nasabi natin, no? Lahat nagulat kasi binudol uli. Nabulol na naman tayo sa courtesy resignation na ito. Akala po natin ang courtesy resignation ay tatanggalin sila at papalitan ng bago para naman no, maging maganda ang pamamalakad sa isang departamento. Pero wala rin tayong napala. Reshuffling lang ang napala natin. Ako po talaga ang hilig-hilig niyong mambudol. Ang hilig-hilig niyong paikot-ikutin ang taong bayan, no? Kaya minsan mahirap nang magtiwala. So anyway mga kabayan, ano po inyong opinion patungkol po dyan? I-comment nyo na lang. At eto pa, pasadahan din po natin ang balitang ito. Teka lang. Yan. Sabi po dito ni Executive Lucas Bersamin, no? Ito may nagtanong sa kanya, reporter. Sabi po ng reporter, pwede naman daw pong sibakin ni PBBM yung gusto niyang alisin. Bakit raw po kailangan pa ng courtesy resignation? Oo nga no mga kababayan, di ba? Sabi pa po dito, sabi naman po or sinagot naman po ito ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Sabi niya po dito, ilagay ninyo ang sarili ninyo sa aming pwesto. Kung tatamaan mo yung isang tao, anong lalabas na mukha mo? It's best that we did it this way.
Kayong mga takot, di ba? Kayong mga takot na magpa-resign ng isang empleyado na hindi naman karapat-dapat dyan, ay wala po kayong karapatan, no? Na maging pangulo, na maging kung ano man ng ating bansa, maging pinuno ng ating bansa, no? Sapagkat dapat ang isang pinuno, mga kaubayan, ay hindi natatakot. Hindi siya natatakot na punain ang mga maling gawain ng isang empleyado, di ba? Para maitama ito. No? Kung kayo po ay nahihiya, di ba? Kasi sisibakin nyo yung mga empleyado na yan, no? Kapag sinabi nating ano ang ilalabas na mukha mo, ibig sabihin nahihiya ka because ginawa mo ito sa kanya, sa kapwa-tao mo. Pero isipin nyo naman yung greater good, di ba? Or greater benefits ng magiging action mong yan. Iniisip nyo lang kasi yung mga sarili ninyo. Tama, di ba? Iniisip nyo na baka magmukha akong masama sa kanila dahil sinibak ko sila. Pero kung mayroon namang very, very, very good reason, mga kaubayan, na pagsisibakin mo ito sila, bakit ka naman mahihiya? Di ba? Hindi po kailangan mahiya. Executive Lucas Bersamin, no? Hindi po kayo dapat mahiya nga nasibakin nyo yan as early as possible. Kasi ang lumalabas dito, mas takot patuloy kayo sa empleyado ninyo eh. Kaya nag-courtesy resignation. Isa lang naman pala ang tatanggalin ninyo. Correct me if I'm wrong, mga kabayan, kung nadagdagan na si Secretary Yolo ng DENR. Pero yun pa lang yung balitang nakikita ko eh. Pero what I'm trying to point out, kaya ako ito pinakita na statement na ito, kasi parang ang lumalabas, natatakot po sila na pagsisibakin one by one, no? Gusto nila mass resignation para hindi nakakahiya. Nako, ganun din naman eh. Ganun din naman eh. Ay, nako. Eto, mga kabayan, pag-usapan din po natin ito. Mga primaryang departamento ng gabinete, patuloy ang ebalwasyon ayon po kay Executive Secretary Lucas Bersamin. Patuloy daw ang evaluation, mga kabayan, ng mga department, prime department ng ating bansa, ng gabinete ni PBBM, no? Sino-sino pa kaya ang mananatili at sino-sino kaya ang i-reassign at sino-sino kaya ang tatanggalin or sino-sino naman kaya ang mapopromote sa bahay ni Kuya. Bahay ni Kuya, no? Kasi parang eviction to eh. Pero wala namang eviction. Puro reassignment lang naman nakita natin. Anyway, yun talagang buhay, mga kababayan. Ano po ang inyong opinion dyan? I-comment nyo na lang po. At ito, pasadahan din po natin ito, mga kababayan. Sabi po dito ni House Assistant Majority Leader and Lano del Sur Representative Zia Alonto Adjong defended the planned inclusion of Representative-elect Laila de Lima in the House panel that prosecute Vice President Sara Duterte impeachment trial. Dinipensahan po ni Adjong si de Lima. Ito po ang balita mula po sa politico.com. Zia Adjong, no conflict in de Lima's role in Sara Duterte impeachment trial. Nako talaga. Pagkakampi ninyo, there is no conflict of interest. Pero pagkakampi ng mga Duterte, no, nagkakaroon agad ng conflict of interest. Like for example, no, sinabi ni de Lima na Ops, kailangan mag-inhibit yung mga Duterte block kasi magiging bias sila, di ba? Marami parang binira agad eh. Pero itong si Adjong, sino ang bibira kay Adjong? Tayo na lang, birahin na lang natin si Adjong. Representative Adjong, hindi mo ba naiisip na baka magkaroon din ng conflict of interest itong siya de Lima? Ganon din ang kanyang sinasabi sa mga Duterte. Pero naniniwala ka pa rin. Ano ka ba?
naniniwala ka pa rin na walang conflict, no conflict? Di nga. Mukha yatang nagsasanib pero sa mga kabayan, ang administrasyong ito at ang mga dilawan or LP, no? Dilima is LP yan mga kabayan. So, let's see, no? Baka ma-turn na naman ang table at sila na naman ang malagay sa alanganin pagdating ng panahon, no? Anyway, ano pong inyong opinion dyan mga kabayan? I-comment nyo na lang at eto pa. Ito naman mga kabayan ay patungkol. Ayan, nagluluni pa yan. Ito naman po sabi po ni PCOyo si Claire Castro. PBBM, tamad, kurap, walang puwang sa administrasyon. Tamad at kurap. Sino kayang tinutukoy dito ni President Bongbong Marcos Jr.? Ano? Iginit ni Presidential Communication Office Undersecretary Claire Castro na ang ginawang panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magsumiti ng courtesy resignation ang mga membro ng gabinete ay para ikakabuti ng bansa or ng taong bayan. So, bawal daw ang tamad at kurap. Walang puwang sa administrasyon. Pero teka lang. Sino ba ang tamad? Sino bang kurap? Kung hindi tamad ang administrasyong ito, di sana po mga kababayan, maraming proyekto ang sinisimulan, maraming proyekto ang napapakinabangan ng taong bayan. Ibig sabihin, tamad ang gobyernong ito. Kurap? Kung hindi kurap ang gobyernong ito, hindi sana magkakaroon ng oral argument pagdating po sa PhilHealth Fund. At sa 2025 national budget or yung gaan ng 2025. Kurap, mga kababayan. Diba? Tamad at kurap, pinagsama ang resulta, this present administration. Ang galing nyo rin, no? Diba? Bakit hindi kaya kayo personal resignation? Diba? Ano pa tawag dyan? Sige, ano ka na rin, courtesy resignation sa sarili mo. Di, parang ganun ang gusto kong palabasin mga kabayan. Ba? Kung ikaw ang nagsabi na, oops, teka lang, courtesy resignation kayo. Paano kung ako rin ang courtesy resignation sa sarili ko? What I'm trying to point out, pwede ba yun? Mag-courtesy resignation ng isang pangulong bansa. Wala pa tayong na-experience na ganun mga kaubayan. Anyway, ano po ang inyong opinion dyan mga ka-review natin? I-comment nyo na lang po. At eto, pasadahan din po natin ito. DILG to coordinate with ICC to allow Rodrigo Duterte to take oath as Davao Mayor. Nako naman, nakala ko po ba the government will not coordinate with the ICC? Bakit ngayon? DILG to coordinate with ICC na. Uy, talagang wala kayong isang salita, ha? Hindi maganda sa isang gobyerno ang walang isang salita, mga kababayan, sapagkat hindi lang po mga ordinaryong Pilipino ang mawawalan ng tiwala sa inyo. Maging yung international community, yung iba't ibang bansa, mga kababayan, na gusto sanang makipagkaibigan or kaibigan na ng ating bansa, ay mag-iisip, magdadalawang isip kung dapat pa ba rin ba tayong pagkatiwalaan dahil wala naman tayong isang salita, di ba? O yan po ang mahirap sa ating Pangulo ngayon dahil wala pong siyang isang salita. Hindi lang po dito about sa ICC, marami pa pong pagkakataon that the President is lying. Di ba? Ano po ang inyong opinion dyan mga kaubayan? I-comment nyo na lang po. At ito, pasadahan na po natin itong video ito at bigyan po natin ng reaksyon. Ito na po. Parting ways with John Vic is difficult. John Vic Remulla. But his return may be just a request away should Senator Amy R. Marcos call upon him once more. O yung investigasyon ba? Imagine, nananahimik kang governor ng Cavite para lang mag-resign after
less than what? 8 months from October 2024 to May 2024. Okay. Isinare ni I am Sianwin yung post ng Inquirer.net. Sabi dito, Interior Secretary John B. Cremolya confirms that he will be submitting his courtesy resignation later today. This followed a call from President Ferdinand Marcos Jr. for the courtesy resignations of all cabinet members in a bid to recalibrate the administration following the midterm elections. I will submit mine later. Ito na yung promise. I don't know. So, ngayon o mamaya, alas 12, basta, magre-resign siya. I will submit mine later. I serve at the pleasure of the President. So, ang tanong dito mga kabayan, kaya ba? Kaya ba ni President Bongbong Marcos Jr. tanggalin itong dalawang magkapatid na Rimulya sa kanyang gabinete? Marami po kasi nagko-comment baka kasi hindi raw kaya ni President Bongbong Marcos Jr. na itanggalin itong dalawang ito at maybe this would be reassigned mga kabayan sapagkat sabi nila baka may kasunduan or something na may alam ang dalawang ito patungkol po kay President Bongbong Marcos Jr. Na mahirap talagang tanggihan ang dalawang ito. Well, anyway mga kabayan, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito ay comment nyo na lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kabayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sawayaan bayan ko sa magnanakaw ng tao.